Simba ka ng simba, di ba? Dasal ka ng dasal. As bastos kang animal ka, alam mo yung pagdadasal mo. Sana sinasamahan mo ng magandang ugali. Ang tawag kasi dyan, moral licensing. Meaning, kumukuha ka ng lisensya na maging salbahe, maging animal, maging pasaway. And ang justification mo, nagsisimba naman ako eh. May lisensya akong maging masama sa kapwa ko tao. Ganyan ang paniniwala mo, tutustahin ka sa impyerno, maniwala ka sa akin. Hindi tayo pwedeng dasal-dasal lang. Hindi tayo pwede na pasok-pasok lang tayo sa simbahan at feeling na natin banal na tayo. Hindi eh. Para maging banal para maging mabuti ka, maging aligned ka sa turo ng Diyos. You do it through showing it by your action. Sa action yan magkakaalaman. Mas mabuti pa yung ikaw ay mabait, may respeto sa kapwa mo tao, at hindi ka nang aapak ng iba. O kahit hindi ka nagdadasal masyado, kahit hindi ka always 100% attendance sa simbahan, mabuting tao ka naman. At sigurado kung pagpapalain ka kesa dun sa mga animal na kungari padasal-dasal pa. Ayan po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Andito muli ako si Sagap. So meron po tayong ibibigay po ng isa pong sharing po sa inyo at paalalahanan ko po kayo ay meron po tayong napanood na isang influencer daw na nagbibigay ng motivation sa mga kababayan po natin, sa mga nagpapalakas ng loob, yung motivation. So hindi lahat ng motivation ay dapat nating paniwalaan. So binigyan tayo ng Diyos ng pag-iisip, kakayahan sa sarili, at siyempre binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. So ating mapapanood po ang isa pong parang sinasabi niya na hindi na kailangan ng dasal, hindi na kailangan ng pagsisimba, which is wrong. Doon po tayo tutol kasi po kung hindi na kailangan ng dasal, para nating sinasabi natin na itinatakwil natin si Jesucristo sa ating puso at ang Diyos Ama. Yan po yung katotohanan po. So, sino ba ang may gusto na ayaw tayong magdasal? Walang iba, si Satan, si Satanas. Diba? Diba? Tama ba ako o hindi? Kayo pong mga nanonood po dyan. Sabihin niyo po ako kung mali ako o hindi. Kasi ang pag hindi, kung titigil tayo sa pagdadasal ay ano po yan, para nating kumbaga itinigil po ang ating relasyon sa Diyos. At meron po tayong papanoorin na isang video na isa daw pong influencer. Sana hindi po kayo agad na tango ng tango, panay oo lamang sa mga sinasabi ayon lamang sa inyong napapanood. So meron po tayong gagawin po ay ang Biblia mismo ang sasagot sa ating mga opinion, kasi mahirap po mag self-interpretation kung wala tayong batayan. So ito na po, papanoorin po natin po mga kapatid ang isa pong videos. Simba ka ng simba, di ba? Dasal ka ng dasal. As bastos kang animal ka, alam mo yung pagdadasal mo. Simba ka ng simba, dasal ka ng dasal, tapos nagmura pa, bastos kang animal ka. Sa tingin nyo po ay maganda pong influencer po ito at maganda po itong motivation, di ba? At sa may kasabihan po ang banal na kasulatan po mga kaibigan na huwag tayong magsasalita ayon lamang sa ating masasamang ibinibitawan sa ating bibig mga kapatid, mga kaibigan. Ano po ang nasasabi po sa banal na kasulatan? Babasahin po natin ang Mateo 5:22. Ganito po ang nakasulat. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ang sinumang magsasabi sa kanyang kapatid na ulol ka ay manganganib na mapaparusahan sa apoy ng impyerno. So ang pagsasabi pa lang po ng ulol ka sa inyong kapwa or animal or ano pa man yan na mga bad words ay mapupunta sa apoy ng impyerno. So hindi ko naman po sinasabi po na
hinuhusgahan ko na agad ang mga tao. Base lang po sa banal na kasulatan. Sa Mateo 5:22, at kung kayo po may mga Biblia po ay pwede nyo pong basahin po yan. So, ito po ang susunod po natin panoorin. Sana sinasamahan mo ng magandang ugali. Ang tawag kasi dyan, moral licensing. Meaning, kumukuha ka ng lisensya na maging salbahe, maging animal, maging pasaway. And ang justification mo, nagsisimba naman ako eh. May lisensya akong maging masama sa kapwa ko tao. Ganyan ang paniniwala mo? Gustahin ka sa impyerno, maniwala ka sa akin. Okay. Kailan ba nagturo ang simbahan na ang pagiging masama ay lisensya? Kumbaga, pumapasok tayo ng simbahan para maging masama at lisensya. Kahit saan pong relihiyon po at tanungin nyo po, wala pong itinuturo na ang simbahan ay lisensya ng mga masasama. Wala po mag-iglesia ka man ni Kristo, saksi ni Jehovah, Katoliko, born again, or Baptist, or ano pa mang relihiyon po, wala pong itinuturo ang simbahan or sambahan na ang pagpasok sa banal na gusali ay lisensya ng pagiging masama. Wala pong tinuro yan. Mag-isip-isip po kayo. Gustahin ka sa impyerno, maniwala ka sa akin. Tinalo niya pa ang Panginoong nating Hesukristo kung siya ay po makapag-judge sa isang tao. Parang tinutuldukan niya na ang isang tao na mapapa-impyerno. At sigurado daw siya. So, kanino ba ibinigay ang authority na para hukuman ang tao? Babasahin po natin sa banal na kasulatan. Ayon po sa Juan 5:22. Hindi humahatol kanino man ng Ama, sa halip ay ibinigay niya sa anak ang kanyang buong kapangyarihang humatol. Wala pong sinasabi po sa Biblia, sa banal na kasulatan na ibinigay sa tao ang buong paghatol, kundi sa bugtong niyang anak. Mababasa po natin yan sa Juan 5:22. Mag-isip-isip po kayo kung dapat pa paniwalaan ang isang motivator, at tandaan po natin ay binigyan po tayo ng Diyos ng kanyang-kanyang pag-iisip. So, nasa sa inyo po yan kung maniniwala po kayo sa isang influencer lang or mga sabi-sabi or self-interpretation. Paniwalaan po natin ayon po sa banal na kasulatan. So, patuloy po natin ng panuorin. Hindi tayo pwede na pasok-pasok na tayo sa simbahan at feeling na natin banal na tayo. Hindi eh. Para maging banal para maging mabuti ka, maging aligned ka sa turo ng Diyos. Sabi dito, hindi tayo pwedeng dasal-dasal lang. So, parang sinasabi niya na rin na hindi na necessary ang pagdarasal, kasi parang sinasabi niya na walang kwenta na ang pagdarasal. So, mali po yun mga kapatid. Kasi, tandaan po natin, si Satanas man, ayaw na ayaw niya tayong magdasal. Ayaw na ayaw niya makipag-communicate tayo sa Diyos. Yan ang pinakaayaw niya. Tanungin ko kayo, sino ba ang kanyang kakampi? Ang Diyos ba? Or si Satanas? Hindi ka always 100% attendance sa simbahan. Mabuting tao ka naman. Tandaan po natin, ang simbahan po, or sambahan, or ano pa man po, ginawa po yan para hindi po sa mga banal. Ginawa po yan para sa makasalanan. Tatanungin ko kayo, kailan ba na pumunta kayo sa ospital na walang sakit? Siyempre pupunta kayo sa ospital para magpa-consult sa doktor dahil may sakit po kayo. Parang sa makasalanan po, pumupunta ang mga makasalanan sa simbahan para makiusap sa Diyos at humingi ng tawad. So, walang sino man na may karapatan na magsabi na pinagbabawalan tayo na pumunta ng simbahan. Maging si Jesucristo ay pinahirapan ng mga Hudyo at Romano at ipinako pa sa cross. Anong sinabi ni Kristo sa cross?
Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. May narinig ka ba si Kristo? Tingnan yung ginawa niyo sa akin. Di ba? Anak na yun ng Diyos. Pero, ano sinabi niya? Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa, patawarin niyo po sila. So, di tayo hinusgahan. Di ba? Hindi tayo hinusgahan. Puno ng awa si Kristo. Ang Panginoong Kristo, puno ng awa. So, patuloy po natin mga kaibigan. Pasok-pasok na tayo sa simbahan at feeling na natin banal na tayo. So, ano po nasasabi dito sa kasulatan sa Marcos 2:17? Babasahin po natin ang Biblia po. Ang Biblia po ang sasagot. Narinig ito ni Jesus, kaya't siya'y sumagot. Hindi nangangailangan ng mga gamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang makasalanan, hindi ang matutuwid. So, pumunta dito ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, hindi para sa mga banal, kundi sa mga makasalanan pala, yun pala yung totoo. So, huwag niyong papaniwalaan ng mga ganyan na motivation na hindi na daw kailangan magsimba or necessary ang magdasal or ano. So, maling-mali po yun. Kaya, tandaan po natin, huwag tayong panay ng tango or oo. Kasi, tandaan po natin, matalino kayo, may pag-iisip kayo, binigyan kayo ng Diyos ng magandang kaisipan. So, patuloy po natin ang ating panoorin. Hindi para maging banal ka, para maging mabuti ka, maging align ka sa turo ng Diyos. You do it through showing it by your action. Sa action yan magkakaalaman. Mas mabuti pa. Okay, you do it through showing yung by action. Wala tayong total doon. Talaga naman maganda talaga yun na sabay natin ng gawa. Pero hindi pwedeng hiwalayin ang faith at ang works. Kung works lang tayo, akala natin tama ang lahat. Siyempre sabayin natin ang pananampalataya, hindi lang puro works. Diba? Dapat balanse tayo. O basahin nyo po yan sa Biblia, sa Santiago 2:26. Magkasama ang works at ang faith. O. Take note po, Santiago 2:26. Pananampalataya at gawa. Hindi lang puro gawa. Kailangan sabay na natin ang pananampalataya. So patuloy po natin po mga Kung ikaw kaibigan. ay mabait, may respeto sa kapwa mo tao, at hindi ka nang aapak ng iba. O kahit hindi ka nagdadasal masyado, kahit hindi ka always Tama po yun, wala po 100% tayong attendance tutol. sa simbahan, Maganda po yun, sinabi niya, wala po tao ka tayong naman. tutol. At sigurado kung pagpapalain ka, kesa dun sa mga animal na kungari padasal-dasal ka. So hindi po necessary po ang pagiging mabuting tao. So sabayan po natin ang pananampalataya. So kahit tayo makasalanan, pumasok pa rin tayo sa simbahan. Humingi tayo ng tawad, na masinsinan, at makiusap tayo sa Panginoong Diyos na baguhin tayo. Kaya walang sino man ang pwedeng humusga sa tao. Kung anong sabi ni, ayon sa Mateo 7:1, ang sabi ni Jesucristo, huwag humatol para hindi kayo hatulan. So walang karapatan na humatol kanino man. Ang Diyos lang ang may karapatan na humatol. Huwag natin husgahan ng isang tao. Kung masama man po yan, nagdarasal man po siya, dahil hindi natin alam o hawak ang isip at damdamin ng tao kung ano nasa puso niya. Kaya walang karapatan, hindi tayo manghuhula na para sabihin natin na nakukunwari lang yung taong yan. Magkunwari o hindi man yan, wala tayong karapatan
na husgahan ang tao. Sana may matutunan po kayo dito sa ating videos pong ito at sharing po. At pakatandaan po natin, huwag po tayong maniniwala base lamang sa self-interpretation. Maniwala po tayo sa banal na kasulatan, sa Biblia. Maraming salamat po at mag-comment lamang po kayo dito sa bandang ibaba para po marami pa tayong ma-sharing po dito. Ginagawa po natin ito para mag-sharing at wag husgahan at kanino man, kasi pakatandaan po natin, makasalanan ka man, mabuti ka man na tao, lahat tayo'y mahal ng Diyos at itinubos tayo ni Jesucristo sa kanyang kamatayan. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat and God bless you all.